Noong taong 2073, isang halimaw na hindi kilala ang pinanggalingan ang biglang sumalakay sa sangkatauhan at sinimulang sirain ang lahat, habang ang pandaigdigang bilang ng krimen ay patuloy na tumataas taon-taon. Walang magagawa ang world government hanggang 2095 at nag-aalala ang lahat dahil naniniwala silang walang makakatulong sa kanila. Si Zero, ang unang superhero sa kasaysayan ng tao, ay lumitaw sa mismong oras na iyon. Nilabanan niya ang ilang masasamang kapangyarihan at isa-isang nahuli ang mga salarin. Natalo niya ang maraming nilalang, kabilang ang hari ng mga nilalang. Si Zero ay nagtipon at nagpakalat ng kaalaman tungkol sa mga halimaw at kriminal, at siya ang tumulong sa sangkatauhan na maunawaan ng maayos ang mundo. Noong 2100, pinamunuan niya ang pag-counter-attack ng tao, at nabuo ang superhero team. Nagsisimula nang bumaba ang bilang ng krimen sa maraming bansa, at unti-unting bumabalik sa kapayapaan ang mundo, ngunit biglang nawala si Zero nang walang kahit anong bakas. Sa susunod na eksena, nakita natin si Jillian, na pinaalis ng kanyang kapatid na babae sa bahay upang makahanap ng trabaho, ngunit walang nakakaalam na siya ang dating nagligtas sa planeta, maging ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos, dumating si Mr. Sean para sa isang pagtatanghal. Dahil siya ay isang superhero mula sa pamilya Sean, lahat ng mga batang babae ay tuwang-tuwa na makita siya. May nagtangkang barilin siya sa parehong sandali, ngunit iniligtas ni Mr. Sean ang kanyang sarili. Tapos napansin niya mga criminal sila, at sila ay mga level C criminals. Pagkatapos ay sinabihan ng kriminal ang kanyang mga tauhan na barilin siya, ngunit ginamit ni Mr. Sean ang kanyang mahika upang alisin ang kanilang mga armas. Nang makita nila ito, sumugod sila sa kanya, ngunit ang mga kasamahan ni Mr. Sean ay sumalakay at sinugatan silang lahat dahil sila ay mga bayani rin. Ngunit hindi sumuko ang kriminal at bumalik para saktan si Mr. Sean. Pero parang mas magaling siya kaysa sa kanya, dahil madali niya itong masaktan. Galit na galit ngayon ang pinuno dahil si Mr. Sean ang nag-udyok sa kanya na gawin iyon, na binayaran din siya nito. Ngayong naniniwala ang kriminal na pinaglalaroan siya ni Mr. Sean, nag-transform siya dahil sa galit niya at ipinahayag na makikita na niya ang buong kapangyarihan ng isang kontrabida na level B. Natakot si Mr. Sean nang makita niya ito, at ngayon ay nasaktan siya ng kriminal. Kasunod nito, sinalakay ng kanyang mga kasama, ngunit walang kahirap-hirap na sinaktan sila ng kriminal. Sa sandaling iyon, lumitaw si John, isang level E na bayani. Pagkatapos ay naghahanda siyang harapin ang kriminal at inatake siya sa lakas ng kanyang laser glove, ngunit madaling nasaktan siya ng kriminal. Gayunpaman, hindi sumuko si John at sinubukan siyang salakayin ng maraming beses ngunit hindi niya magawang saktan siya. Ngayon ay tumatakbo na ang kriminal upang patayin siya. Nang mapansin ito ni John, inutusan niya si Jillian na tumakbo na, ngunit pinatay ni Jillian ang kriminal sa isang atake gamit ang kanyang sandata. Nang makita ito, inanyayahan siya ni John na magsanib puwersa, na sinasabing sa kanyang super gear at sa kanyang superpower, sila ang magiging pinakadakilang superhero team sa kasaysayan. Dumating ang isang babae at nagulat siya nang matuklasan niyang patay na ang salarin. Pagkatapos nito, nilapitan ng babae si Jillian at nagsimulang magtanong tungkol dito. Ngayon ay namangha si John na makilala siya dahil siya si Miss Zyrene, ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang superhero ng lungsod. Kasunod nito, si John ay humihingi ng kanyang autograph ngunit nagsimulang magtanong si Zyrene kung ano ang nangyari dito. Pagkatapos ay sinabi ni John sa kanya ang lahat at ipinaliwanag na nakipaglaban siya sa mga kriminal, na pinigilan sila ni Jillian, ngunit si Jillian ay misteryosong nawala. Dumating naman si Jillian sa kanyang tirahan, kung saan inaaway ng kanyang kapatid na babae ang kanyang supervisor tungkol sa pag-alis sa kanyang trabaho para sumali sa Dr. Chin Research Institute ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang amo. Dahil dito, sinipa at itinaboy siya ng kapatid ni Jillian. Pumasok si Jillian, ngunit patuloy siyang tinatanong ng kanyang kapatid na babae tungkol sa paghahanap ng trabaho. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang paghahanap ng trabaho sa mundong ito ay mahirap. Nang marinig ito, napagtanto ng kanyang kapatid na babae na siya ay wala pa ring trabaho, at muli itong nagalit sa kanya. Gayunpaman, dumating si John sa parehong sandali, at si Jillian ay namangha nang makita siya. Ipinaalam ni John sa kanyang kapatid na babae na siya ay isang bayani na level E at nais niyang hilingin sa kanyang kapatid na sumama si Jillian sa kanya. Hindi makapaniwala ang kapatid ni Jillian nang marinig ang tungkol dito.
Pagkatapos ay ipinaliwanag ni John na ang pagiging isang bayani ay hindi lamang para makalutas ng mga isyu ngunit kumita din ng mga bonus, at ang Shaoxi Group ay bibigyan siya ng sweldo para sa pagiging kanyang assistant. Nang marinig ito ng kanyang ate, mabilis siyang sumang-ayon sa kanya at ipinahayag na magiging kanya na ang kanyang kapatid. Nang mapansin ito ni Jillian, pinigilan niya si John na makinig sa kanyang kapatid, ngunit hindi siya pinapansin ni John at sinabing sasamahan niya siya sa Hero Association upang magparehistro sa susunod na araw. Si Jillian ay hindi na makakilos at dapat sumunod sa kanyang kapatid. Kinabukasan, sinamahan ni John si Jillian sa Hero Association kung saan inilagay ang isang malaking estatwa ni Zero na may mga eskultura ng iba pang mga bayani. Naguguluhan si Jillian dito dahil wala siyang natatandaang kasama niya ang mga taong ito na makipaglaban noon. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni John na ang mga kasamahan ni Zero ay mga bayani sa S-rank. Ngunit walang ideya si Jillian kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay binanggit ni John na ito ay naipublish 5 taon na ang nakakaraan. Ang panukalang ito ay iniharap ng pandaigdigang pamahalaan. Ang batas na ito ay naghihiwalay sa mga bayani sa mga rank SAB, at iba pang mga kategorya batay sa kanilang pagiging epektibo at mga tala ng labanan, mula sa itaas hanggang sa pinakamababa. Gayunpaman, ang batas na ito ay nagdulot ng maraming komprontasyon sa mga bayani, at ilang mga bayani ang umalis bilang resulta. Kasunod nito, nagpatuloy muna sa pagrehistro sina John at Jillian. Isang babae ngayon ang naghatid sa kanila kay Yaten, isang bayani ng Class B. Pagkatapos ay ipinaalam ni Yaten kay Jillian na papasa siya kung makakatagal siya sa labanan sa loob ng 3 minuto. Nang marinig ito, binyantaan ni Jillian si Yaten na tatalunan niya ito. Nagulat si John dito at ipinaalam kay Jillian na, sa kabila ng pagtalo niya sa mga kriminal, si Yaten ay isang bayani ng Class B na may mahusay na lakas. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Jillian ang kanyang mga babala at naghanda upang labanan si Yaten. Nang makita ito, inilabas ni Yaten ang kanyang sandata at ipinahayag na, maliban sa kanya, walang sino man ang nangahas na magmungkahi na matatalo nila siya. Pagkatapos nito, umatake si Yaten, ngunit inilabas ni Jillian ang kanyang sandata at madaling pinigilan ang kanyang pag-atake. Nagulat si John at ang babae na masaksihan ito dahil ito ang unang pagkakataon na may makaharang sa pag-atake ni Yaten. Ipinaalam ni Yaten kay Jillian na hindi pala siya nagbibiro sa sinabi niya kanina na balak niya siyang talunin. Ipinagtapat niya na siya ay medyo malakas, at siya ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo niya. Marami na siyang nakitang individual, ngunit karamihan sa kanila ay interesado lamang na maging mga bayani para sa katanyagan. Pagkatapos ay inatake siya muli, at pinoprotektahan niya ang kanyang sarili mula sa lahat ng mga pag-atake ni Yaten. Ngayon ay inaatake siya ni Jillian, ngunit mabilis siyang huminto at sinabing, kung ito ang kanyang tunay mong lakas, hindi siya matatalo ng mga ordinaryong pag-atake. Pagkatapos nito, bumalik siya upang salakayin si Jillian, ngunit sa pagkakataong ito ay nasugatan niya ito at madaling tinalo. Nagulat ang babae at si John dito. Lumapit si Jillian sa babae at tinanong kung ilang puntos ang natanggap niya sa labanang iyon. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng babae na nakatanggap siya ng 100 points. Ang babae ay natakot at tumakas dahil dito. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni John na karapat-dapat siyang mapabilang sa kanyang squad dahil kaya niyang talunin ang mga level B na bayani. Gayunpaman, nakatakdang sumunod ang written exam ni Jillian, at natakot siya nang marinig ang tungkol dito. Nagkamalay si Yaten pagkaraan ng ilang sandali at napadpad siya sa ospital, kung saan nakaupo sa tabi niya si Zyrene. Kapag naaalala niya ang kanyang pagkatalo, siya ay naguguluhan sa nangyari. Sinubukan ni Zyrene na magtanong, ngunit hindi niya maalala ang mga detalye. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang bagong saltang lalaki ay hindi bababa sa level A dahil sa kanyang lakas. Pagkatapos ay ibinibigay niya sa kanya ang written exam ni Jillian, kung saan sinagot ni Jillian ang bawat tanong ng mali-mali, at sa huling tanong, nang tanungin tungkol sa kanyang mga iniisip bilang bayani, sinabi ni Jillian, ayokong maging bayani dahil hindi ko rin maintindihan kung ano ang hustisya. Sa kabilang banda, inilabas ang mga resulta ng pagsusulit, at pumasa si Jillian, na labis na ikinatuwa ni John, ngunit pinapanood din sila ni Zyrene. Gayunpaman, hindi gaanong pinapansin ito ni Jillian. Pagkatapos noon, nakita niya ang ilang individual na nangaharas sa isang lalaki na tinatawag na Yakhang.
Nakikiusap sila sa kanya na umalis sa organisasyon, ngunit tumanggi siya at sinasabing hindi sila mga bayani. Ang isa sa kanila ay nagtanong, ang mga taong namamatay ba tulad ni Zero ay itinuturing ding mga bayani? Pagkatapos ay itinapon niya siya, ngunit iniligtas siya ni Jillian mula sa pinsala. Ngayon ay galit na galit si John sa kanila dahil hindi niya kayang tiisin ang pagmamaliit nila sa bayaning si Zero, ngunit ininsulto muli ng lalaki si Zero at pinagpatuloy ang pag-atake sa kanya. Si Jillian naman ay pumagitna. Pagkatapos nito, sinimulan nilang ideklara na sila ay Golden Triangle, isang kilalang grupo ng mga bayani ng Class D. Noon ay lumitaw ang isang binata na tinatawag na Zin. Lahat sila ay kinikilabutan kapag nakikita siya dahil iniisip ng lahat na siya ay makapangyarihan, at siya ay isang mahusay na tagahanga ni Zero, kaya lahat sila ay tumakas sa takot. Lahat ay nagpapakilala na ngayon. Ipinahayag ni Zin na wala siyang mga kaibigan ngunit isa siyang malaking tagahanga ng Magician Girl. Mabilis na nakipagkaibigan sa kanya si Jillian pagkatapos malaman ito dahil siya rin ay isang admirer ng Magician Girl. Pagkatapos ay hinihikayat siya ni Jillian na sumali sa koponan at makipagtulungan. Tuwang-tuwa si Zin na marinig ito dahil sa kabila ng pagiging level E hero sa loob ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na may gustong makatrabaho siya. Kasunod nito, naghahanda si John na magtrabaho kasama niya. Pagkatapos ay nagtanong si Yakhang tungkol sa mga talento ni Zin. Pagkatapos ay natuklasan nila na nagdadala siya ng malas sa lahat ng tao sa paligid niya. Sila naman ay naniniwalang nagbibiro siya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Zin sa kanila na isang araw nang siya ay nasa isang ampunan, ang ampunan ay ganap na nawasak ng apoy. Gayunpaman, tumakbo siya at inilipat sa ibang institusyon, ngunit ang pasilidad na iyon ay napuno ng pagguho ng lupa sa loob ng ilang araw, at nakaligtas siya. Kinilabutan ang lahat nang marinig nila ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano siya tinulungan ni Zero nang makakita siya ng isang halimaw, at kung paano siya nagpa siyang maging isang bayani tulad niya. Samantala, masigasig niyang sinuntok ang isang haligi. Bilang isang resulta, ang buong istruktura ay nagsisimulang gumuho, na nakakapinsala sa maraming individual. Sa sandaling iyon, ang estatwa ni Zero ay handa nang bumagsak sa isang maliit na batang babae, ngunit iniligtas siya ni Jillian sa oras at nakiusap kay Zin na tulungan ang mga nasugatan. Kasunod nito, lahat ng mga sugatan ay dinala sa ospital. Malubhang nasaktan din si Yakhang sa kanila. Pagkatapos noon, nilapitan siya ni Zin para humingi ng tawad ngunit sinabi niyang magpapasalamat siya kung iiwasan niya ito. Sinubukan ni Jillian na intindihin siya pagkatapos marinig ito. Pagkatapos ay tumugon si Zin na lalayo na siya sa kanila. Hindi na kailangang maawa sa kanya. Ngunit iginiit ni Jillian na hindi na niya babawiin ang dati niyang pahayag na sasali siya sa kanilang grupo. Kasunod nito, sumang-ayon sina John at Yakhang, at isang pangkat ng 4 ang nilikha. Pagkaraan ng ilang araw, naglakbay ang 4 matapos makatanggap ng isang misteryosong sulat tungkol sa isang organisasyong kriminal na nakatakdang makipagpalitan ng mahalagang bagay ngayon. Mabilis na nag-impake si Yakhang ng mga jet boots, kung saan maaaring lumipad ang sinuman sa napakabilis na bilis. Ngayon, tuwang-tuwa si John na makarating doon, at pagkatapos ay itinaboy siya ng jet boots. May inaasikaso naman ang criminal organization pero gustong suriin ni Jinjo ang item bago ibigay ang pera. Kaya ang mga taong ito ay nag-activate ng isang biochemical machine, at isang halimaw ang lumitaw sa harap nila. Tuwang-tuwa si Jinjo nang makita niya ito. Dumating si Jillian kasama ang kanyang squad para pigilan sila. Inutusan sila ni Zin na sumuko dahil sa pagsasagawa ng labag sa batas na biyolohikal na kalakalan, ngunit nagalit si Jinjo at inutusan ang kanyang mga sundalo na patayin sila. Gayunpaman, iniligtas ng lahat ang kanyang sarili, at kinuha ni Yakhang ang lahat ng kanilang mga armas. Nang mapansin ito ng kriminal, ipinadala niya ang halimaw upang salakayin sila, ngunit pinaputok ito ni Zin at pinasok ang isang pakete ng maanghang na bacon sa bibig nito, na naging dahilan upang mabaigo ang mekanismo ng pagsasaayos at ang halimaw ay naging hindi makontrol. Nang makita ito ni Zin at Yakhang, tumakbo sila upang iligtas ang kanilang buhay. Ngayong bumalik na sa katinoan si John, nag-aalala siya sa sitwasyon, ngunit hindi nabigla si Jillian at sinaktan ang nilalang gamit ang kanyang sandata. Gayunpaman, ang halimaw ay hindi napatay sa pamamagitan ng pagsalakay nito. Sa halip, siya ay bumagsak sa gitna ng lungsod. Ang lahat ay natatakot ngayon, at lahat sila ay nagsimulang tumakas upang iligtas ang kanilang mga buhay.
Samantala, napansin ng isang tindera ang isang malakas na hindi kanais-nais na amoy at lumabas upang mag-imbestiga, ngunit ang halimaw ay naroon sa kanyang harapan at sinunggaban siya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jillian at hinarap ang halimaw, ngunit ang kalusugan ni John ay lumala habang tumatakas. Napansin ito ni Jillian at nagtaka kung wala siyang jet boots. Pagkatapos ay sinabi niya na dahil limitado ang baterya ng sapatos, maaari lamang itong magamit sa labanan. Nang malaman ni John na ang halimaw ay nabuo sa tubig, pinili niyang gamitin ang kanyang kagamitan na water purifier. Ngayon ay sinubukan niyang labanan ang nilalang, ngunit nahuli siya sa loob ng katawan nito. Pagkatapos ay inilabas siya ni Jillian, ngunit gumana ang kanyang plano, at ang halimaw ay naging tubig. Ngayon ay isinusuot ni John ang kanyang jet boots at sumugod sa halimaw. Kapag napansin ito ng halimaw, humampad siya, ngunit ginamit niya ang kanyang jet boots upang iligtas ang kanyang sarili mula sa bawat pag-atake niya. Napagtanto na ngayon ni Jillian na lalaban na ni John ang halimaw, kaya itinago niya ang kanyang sandata. Kasunod nito, sinalakay ni John ang halimaw gamit ang kanyang imbensyon, na naging sanhi ng pagkalunod ng nilalang sa pamamagitan ng pagiging tubig. Maya-maya ay dumating sina Yakhang at Zin. Naniniwala silang napatay ni Jillian ang halimaw. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ni Jillian na pinatay ni John ang hayop. Sumulyap ngayon si Yakhang kay John, na may kasamang isang maliit na batang babae na tunay na nasa loob ng halimaw. Dinala ni Jillian at ng kanyang mga kasama ang maliit na bata. Sinubukan ni Jillian na alamin ang kanyang pangalan at mga magulang, ngunit ang maliit na batang babae ay walang maalala sa kanyang sarili. Sabay na dumating si Zyrene para batiin sila. Tuwang-tuwa sina Yakhang at John nang makita nila ito. Ngayon, hinuli ni Jillian at ng kanyang mga kaibigan ang mga manloloko at iniligtas ang buhay ng isang batang babae. Kaya naman pinupuri sila ni Zyrene. Gayunpaman, tinanong ni Jillian ang motibo ng kanyang pagbisita. Pagkatapos ay binigay niya sa kanila ang isang hard drive na may maraming impormasyon. Pinalabas na ngayon si Yakhang ang laman ng hard drive, at ibinunyag ni Zyrene na maraming charity ang naitatag sa buong mundo, ngunit ang layunin nila ay gawing pang-eksperimentong materyales ang mga tao, at ang batang babae ay isa sa mga eksperimentong iyon. Gayunpaman, ang kabataan na nabigo sa eksperimento ay namamatay. Nang malaman ito ni Jillian, nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon at nagsimulang magsalita tungkol sa ginawa ng mga bayani sa mga nakaraang taon. Siya ay nagalit, at ang kalagayan ng lahat ay lumalala bilang resulta ng kanyang lakas. Nang mapansin ito ni Jillian, agad siyang huminahon at sinabing ito ay isang dating sakit. Galit na galit ngayon ang kapatid ni Jillian. Ipinatawag siya ni Jillian na magdala ng mga damit para sa isang babae. Naniniwala siyang may nagawang masama si Jillian at inaakusahan siya nito. Sinabi niya na dinukot niya ang isang babae at hiniling sa kanya na bilhin siya ng kahit ano. Nilinaw ni Jillian na hindi niya siya kinidnap. Si Mumo, ayon kay Jillian, ay isang babaeng palaboy at ulila. Siya ay nagpapahinga at nire-redirect ang kanyang pagtuon sa magandang bata sa pamamagitan ng pakikinig. Kinikilig siya at galit pa rin siya sa kapatid niya. Sinabi ni Jillian na pinapakain siya, ngunit siya ay galit na galit dahil ang pagkain na ito ay hindi katanggap-tanggap para sa batang babae. Dinala niya ang bata sa isang tindahan para bilhan siya ng damit. Inaanyayahan niya ang kanyang kapatid na lalaki at ang kanyang mga kasama na sumama sa kanya, ngunit tumanggi sila. Nasasaksihan namin ang isang flashback sequence kung saan ipinaalam ni Zyrene sa kanyang mga kasama na kritikal ang dalaga kay Ayan at sa kumpanya. Inamin din niya na tinutugis siya ng mga ito at hindi siya makakapagpahinga hanggat hindi siya nakukuha. Sinabi ni Jillian na kaya niyang pamahalaan ang sitwasyon, ngunit sinabi ni Zyrene na hahabulin din siya ng mga ito. Sumama si John sa pag-uusap at tinanong kung gaano katagal nila haharapin ang bagay na iyon. Sinabi ni Zyrene na malapit na silang magpadala ng isang profesional na serial murderer para makuha ang babae. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, nang ang mga kriminal ay kasama si Jillian at ang kanyang mga kasama. Pinayuhan sila ni Jillian na ipakita ang kanilang aktwal na sarili dahil alam niya kung sino sila. Ang sabi ng leader nilang tatlo ay gusto niya si Zyrene dahil nasa wanted list ang pangalan nito. Balak din niyang isama ang mga ito para sa pagtatanong. Binanggit din niya ang mahigpit na tagubilin ng kanilang guro na dalhin sila. Tumanggi si Jillian na sumunod at sinabing hindi siya sasamahan ni Zyrene at ng partikular na babae. Iniinis siya nito at pinayuhan na huwag sisihin ang sarili sa argumento.
Nagsisimula silang mag-away sa kalye, at sa isang segundo, marahas nilang binugbog ang miyembro ng D-Rank. Sinasabi rin ni Jillian na mahina sila at hindi makalaban kahit isang segundo. Sa isa pang senaryo, galit na galit ang Pangulo sa mga D-Rank dahil sa hindi pagturo sa mga E-Rank ng leksyon. Kasabay nito, may ibang nagsasabi na ang kanyang mga nasasakupan ay handang harapin sila. Optimistic siya na mabibigyan sila ng leksyon ng kanyang squad. Nasasaksihan namin ng isang babaeng nagbabantay sa isang lalaki sa gabi. Marahan din niyang hinuhuli ang lalaking ito, ngunit bumagsak ang ulo nito. Umiiyak siya habang nanonood ng ilang eskultura, napakaraming ulo ang nakatitig sa kanya, tinatakot siya hanggang sa mamatay. Pagdating ni John, pilit niyang itinapat ang gadget sa labi nito. Ayon kay John, hindi pa tapos ang toothbrush. Sa sobrang galit, hinugot niya ang kanyang laser sword at sinaktan siya. Ang mga kasuotan ni John ay tinanggal bilang resulta ng kanyang pag-uugali, handa na siyang mahimatay dahil sa pagtitig sa kanya ng hubot-hubad, kaya tumalon siya sa bintana at piniling hindi na ulitin ang tungkuling ito. Nagulat si John na dumating ang batang babae sa kanyang tahanan na nakadamit bilang isang magnanakaw. Lumipat ang eksena sa tahanan ni Jillian kung saan gustong matulog ni Jillian at naliligo ang kapatid niya kasama si Mumo. Pero may nagbabantay sa dalaga dahil kailangan niya itong bawiin. Nakasakay si Jillian sa kanyang likuran, nang isang kakaibang figure na may espada ang tumama sa kanya. Si Jillian naman ay iniiwas ang mga suntok. Medyo nabigo siya dahil kailangan niyang harapin ang mga karumal-dumal na kalaban. Ipinaalam sa kanya ng isang misteryosong estranghero na siya ay nasa A-rank at mayroon lahat ng mga kasanayang kailangan para matalo siya sa isang kisap mata. Sinaktan siya ni Jillian ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Siya ay nag-i-inject ng Berserker Serum at matagumpay na nakakuha ng S-rank na kapangyarihan. Siya ay nalulugod sa kanyang lakas at bilis ngunit sinaktan siya ni Jillian at hiniwa ang kanyang kamay. Binago niya ang kanyang kamay, ngunit walang kabuluhan ang lahat dahil natalo siya ni Jillian sa isang suntok. Siya ay namangha sa kanyang kakayahan na talunin ang isang kalaban sa S-rank sa isang suntok. Hiniling ni Jillian na iparating niya sa kanyang amo ang salitang layuan ang dalaga dahil nasa ilalim ito ng kanyang proteksyon. Ang kakaibang tao ay nananatiling matatag, na sinasabing kung siya ay may kapangyarihan, siya ay babalik sa labanan. Nagbanta siyang sasaktan ang kanyang pamilya, na ikinagalit ni Jillian. Sinasabi ng lalaki na hindi niya siya maaaring patayin dahil labag ito sa mga patakaran, ngunit pinatay siya ni Jillian sa isang suntok. Ang kapatid ni Jillian ay nagtatanong tungkol sa kanyang kinaroroonan sa sumusunod na senaryo. Sinasabi niya na nasa banyo siya, habang siya ay natutulog. May tinitingnan si Jillian at inaalala ang mga komento ni Zyrene. Tatawagan daw ni Ayan ang negosyo sa loob ng 3 araw. Isa rin itong pagkakataon para pigilan silang sirain ng Heroes Association, at ito ang magiging pinakamahirap na digmaan. Humihingi din siya ng tulong sa kanya. Sa susunod na eksena, nakita namin si Zyrene na nagpapaalam sa kanila na kailangan nila ng tulong laban sa mga nilalang na ito. Ipinakilala rin sila ni Zyrene kay Zia, isang A-rank hero. Inihayag din niya na tutulungan sila ng Muscle Alliance. Ang pinakamahalagang punto ay kailangan nila ng sample ng serum ng Berserker upang makakuha ng kapangyarihan sa S-rank. Makakatulong din ito sa kanila sa paghuli kay Ayan. Ito rin ang serum na ginamit ng halimaw sa pag-atake kay Jillian kagabi. Siya rin ay nagbabala na kung ang serum ay magiging mas malawak na magagamit, sila ay haharap sa isang malubhang panganib. Ibinunyag ni Zyrene na tinanggal na ng kanilang organisasyon ang opisina ng Pangulo. Higit pa rito, hindi nila kayang mabaygo ang atas na ito. Kung hindi, ang mga pagsisikap ng kanilang organisasyon ay magiging walang kabuluhan. Binabantayan nila si Ayan sa susunod na senaryo. Samantala, nakakita sila ng helicopter. Si Mr. Gunn at ang babaeng lumusob sa bahay ni John ay tinanggap ni Ayan. Sinasalakay sila ng Muscle Alliance nang hindi isinasaalang-alang ang signal ni Zyrene. Nagmamadali na rin si John sa pag-atake, at sumisigaw si Zyrene dahil wala siyang binigay na indikasyon na gusto niyang lumaban. Binalaan ni Zia si Yakhang na lumayo sa labanan at tinukoy siya bilang duwag. Nais ding lumaban ni Yakhang ngunit hindi niya magawa. Nakita na rin sila ni Ayan at inutusan ang kanyang mga tauhan na harapin sila. Nagsimula ang komprontasyon sa pagitan ng tropa ni Ayan at Muscle Alliance. Naghahanda na si Mr. Gunn na umalis sakay ng chopper.
Ipinatawag ni Zyrene si Zia, na umaatake sa kanya habang lumilipad gamit ang Ice Wing. Napinsala ng strike ang helicopter, na naging sanhi ng pag-crash nito sa kagubatan. Si Ayan, na nagmamasid sa kabuuan, ay bumulong sa salitang Hunter. Isang sniper ang nagpaputok kay Zia, nabali ang kanyang mga pakpak at naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Nagmamadaling tinulungan ni Yakhang si Zia. Sinabi ni Zyrene na sinuhulan ang Hunter Hero para sumali sa kanyang layunin. Ang Hunter na ito ay isang A-rank na bayani na kilala sa kanyang omniscience. Sinabi pa ni Ayan na ang Hunter Hero na ito ay walang kapantay sa lungsod. Dahil dito, binago ni Zyrene ang kanyang mga plano at pinapunte si Jillian upang harapin si Mr. Gunn. Sinasabi ni Mr. Gunn na siya ang nanag kay Menes habang nagkukunwaring hindi siya kilala. Sa puntong ito, sinalakay siya ng sumusuportang babae ni Mr. Gunn, ngunit pinilit siya ni Jillian na bumalik sa kanyang amo, pinasalamatan siya ni Mr. Gunn, at sinamahan ni John si Jillian sa pagsasalaysay na hindi naaangkop ang pakikipaglaban sa dalawang tao sa isang lalaki. Si Jillian, sa kabilang banda, ay sinaktan si Mr. Gunn pati na rin si John at ang babae. Naglaho ang batang babae sa kagubatan at planong salakayin si John mula sa likuran, ngunit nag-iingat si John. Pinalihis niya ang suntok nito at hinampad siya ng kanyang sandata. Kasunod nito, nagmamadali si Yakhang upang tulungan si Zia, ngunit tumanggi si Zia na tanggapin ang kanyang tulong, at sinalakay sila ng Hunter Hero. Hinaranggan niya ang kanyang mga putok gamit ang isang ice wall, ngunit muling nagpaputok ang Hunter Hero, sinira ang ice wall at itinulak siya pabalik. Iniligtas siya ni Yakhang sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya at pagpapahayag na hindi siya pabigat. Hinakay siya nito sa puno habang maingat na kinakalkala ang kanyang posisyon. Inutusan niya siya na salakayin kung saan siya tuturuan na magpaputok. Inutusan ni Yakhang si Zia, at natalo nila ang Hunter Hero sa pamamagitan ng pagbaril at pagyeyelo sa kanya. Sa susunod na eksena, si Zyrene ay nakikipaglaban kay Ayan, na ngayon ay ipinakita na masyadong malakas. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay para pigilan siya. Inaaway siya ni Zyrene ngunit hindi niya magawang magasgasan. Napagpasyahan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas, ngunit sinaktan siya nito sa tiyan at inatake siya gamit ang kanyang siko. Bumagsak siya sa lupa sa matinding paghihirap. Nang gamaan ang pakiramdam ni Yakhang at Zia na natalo nila ang Hunter Hero, nagpakita siya sa harap nila. Nahuli ng Hunter Hero si Zia gamit ang force field. Nahulog si Yakhang mula sa puno, at sinaktan siya ng Hunter Hero. Namangha si Zia na magagamit niya ang force field dahil ginagamit lamang ito ng mga awtoridad para hulihin ang mga kriminal. Pinapayapa ni Hunter Hero ang kanyang mga takot sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ito ay regalo mula sa panig ni Ayan. Ginagamit niya ang kapangyarihan niya kay Zia para pahirapan ang bayani. Nagbabago ang senaryo upang ipakita na mas makapangyarihan ang babae kaysa kay John. Nakipag-away din si Jillian kay Mr. Gunn. Sa sumunod na eksena, tinanong ni Ayan si Zyrene kung nagsisisi siya sa pakikipagtalo sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya ito pinagsisisihan. May darating para talunin siya, ayon kay Zyrene. Kinukot siya ni Ayan ang kanyang mga kasama sa pag-atake nang hindi isinasaalang-alang kung paano nila siya matatalo. Sinubukan din ni Zyrene na salakayin gamit ang isang icy hand ngunit nabali siya at bumagsak siya sa sahig. Aatakehin si Zia ng Hunter Hero. Lumipat ang eksena upang isama si John na nasaktan at sinaktan ni Mr. Gunn si Jillian. Sinabi ni Ayan kay Zyrene na walang mga bayani sa mundo na makakalaban niya sa labanan. Optimistic pa rin si Zyrene, pero hawak-hawak niya ito sa leeg at iniindayog sa ere. Si Mr. Gunn, sa kabilang banda, ay nag-inject ng gamot sa kanyang katawan dahil ang kanyang mga diskarte ay hindi epektibo kay Jillian. Nakuha ni Mr. Gunn ang kontrol at ipinahayag na papatayin niya si Jillian. Walang pinagkaiba kung paano niya nalalampasan ang mga nakaraang kalaban. Sinaktan siya ni Jillian. May mga bula na lumalabas sa kanyang mga labi habang nakahiga siya sa sahig. Nalipat ang atensyon kay John at sa dalaga. Pinayuhan siya ni John na lutasin ang problema sa pamamagitan ng pag-uusap ngunit ayaw magsalita ng babae. Sa halip, naniniwala siyang gumawa si John ng bagong diskarte para mapanatili ang kanyang buhay. Iminumungkahi din ni John ang isang kumpanya kung saan maaari siyang makakuha ng ilang mga pakinabang. Inutusan niya itong huwag lumapit sa kanya, ibinaba ang kanyang talem, at nagsimulang humikbi habang ang kanyang ulo sa dibdib nito.
Nang patuloy na tinalo ni Hunter Hero si Yakhang, itinulak siya ni Zia na bumangon. Ipinahayag ni Hunter Hero na sasama siya sa kanya pagkatapos ng kamatayan. Binalaan siya ni Yakhang na huwag lumapit sa dalaga at may ibinato sa kanya. Hinampod siya ni Hunter Hero sa bituka at itinabi siya. Nag-alok si Yakhang sa kanya ng dobleng halaga ng pera, ngunit tumanggi ang Hunter Hero na ipagkanulo ang kanyang Panginoon. Sinaktan ni Yakhang si Hunter Hero sa mukha habang naghahanda siyang barilin si Zia, na nagsasabing, sinabi niyang huwag siyang saktan. Hindi gaanong nasaktan ang suntok ng Hunter Hero, ngunit ito ay nagpagalit sa kanya. Hinampon niya siya sa mukha, at inutusan siya ni Zia na pumunta, ngunit pinilit niyang harapin ang Hunter Hero sa kanyang huling hininga. Nais ay activate ni Yakhang ang gadget, ngunit muli siyang hinampons ng Hunter Hero, at umagos ang dugo mula sa kanyang mga labi. Naluluha si Zia habang pinagmamasdan ang kalagayan ni Yakhang. Sinugod ng Hunter Hero si Zia, ngunit ginamit niya ang kanyang ice magic para gumuhit ng cross sign na ikinamatay niya. Nakiusap si Zia kay Yakhang na gumising at humikbi dahil naniniwala siyang patay na ito. Sa sumunod na pangyayari, nalaman ni Ayan na namatay na ang kanyang kampan. Binyantaan niya si Zyrene ng pagpatay, hindi niya namalaya na miyembro siya ng pamilya ni Dong, ngunit dumating si Zyrene na handa. Ipinatawag niya si Jillian, na nakarating dito sa pamamagitan ng paglubog sa hangin. Hinampod siya ni Jillian sa mukha at itinabi sa isang tabi. Hinihikayat din niya itong bumangon at magtanong tungkol sa kanyang kapakanan. Hinahangaan ni Zyrene ang kanyang kapangyarihan dahil ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Tumayo si Ayan at naghahanda sa pakikipaglaban, ngunit nawala ang kanyang sandata dahil sa tama. Binalaan siya ni Zyrene na huwag pumunta dahil tanging katawan lang niya ang may galaw at nawala na siya ng lakas. Si Ayan ang nagbibigay ng gamot sa sarili. Nagkakaroon siya ng lakas at sinasalakay sila. Ngayong taglay na niya ang mga kakayahan sa S-rank para talunin sila, nawala si Jillian, at nag-aalala si Zyrene sa kanya. Inutusan siya ni Ayan na huwag tumakas at ginagamit ang kanyang mga kakayahan para saktan siya. Pinoprotektahan ni Jillian si Zyrene mula sa kanyang pag-atake habang inaatake si Ayan gamit ang kanyang mga armas. Si Ayan ay naguguluhan kung paano niya matatalo ang mga kakayahan ng S-rank. Gumagamit si Ayan ng martial arts, ngunit walang kahirap-hirap na iniiwasan ni Jillian ang kanyang mga pag-atake at inihagis siya sa hangin. Habang hinahampas ulit siya ni Ayan, iniiwas ito ni Jillian at inatake ulit siya. Parehong napansin ni John at ng batang babae ang isang bowl ang apoy sa langit habang papalapit sila. Tinanong ni Zyrene kung pinatay niya siya, ngunit tiniyak ni Jillian na madyay gising siya at mababawi ang kanyang talino sa loob ng ilang araw. Nagtatanong din siya kung siya ay nasa S-rank. Pagkatapos ay tumugon si Jillian na walang sumubok sa kanyang mga kakayahan, kaya wala siyang ideya kung anong antas siya nabibilang. Samantala, dumating si John kasama ang dalaga. Naniniwala si Jillian na pareho silang hinahamak ang isa't isa. Sa pakikinig dito, itinaboy niya siya, at humingi ng tulong si John kay Jillian dahil nasaktan siya. Sina Jillian at John ay nagbubuni habang ipinapaulam nila kay Zyrene na nanalo sila sa digmaan. Sumama na rin si Zia kasama si Yakhang, na nasa kritikal na kondisyon. Ipinatawag niya ang mga ito upang tulungan siya at pagalingin siya. Ang susunod na senaryo ay naganap sa isang ospital kung saan inilantad ng isang tagapagbalita na ang C-class ay sangkot sa mga tiwaling operasyon. Nagulat si Yakhang na alam nila ito. Sinabi ni Yakhang na dahil napakalaki ng pamilya Ayan, hindi naman malaking problema kung malalaman nila. Pinipilit ni Zia na humigop ng sopas, at pareho silang nahiya. Naniniwala si Yakhang na ang pagtatago ng kanilang mga katangian ay hindi nararapat dahil sila ay mga bayani. Naniniwala si John, na nasa parehong silid ng ospital, na mas mainam na itago ang kanyang tanyag at talento, gaya ng ginagawa ni Jillian. Naghahain din ang babae at naglalagay ng pagkain sa bibig ni John. Lumilitaw si Jillian at nagtanong tungkol sa kanilang kapakanan. Hinahangaan siya ni Yakhang dahil ayos lang siya. Inutusan sila ni Jillian na ayusin ito ng mabilis hanggat maaari at tinutuya si Yakhang gamit ang kanyang pangalan. Nagtatanong si Jillian tungkol kay Zyrene na wala doon at isang linggo na niya itong hindi nakikita. Mula sa likuran ay nilapitan siya ni Zyrene at nililigawan. Nang manalo sa laban, ipinaalam ni Zyrene sa kanila na nagplano siya ng espesyal na pagsasanay para sa kanila sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Hero Association.
Sina Zia at Yakhang ay sabik na makilahok, ngunit naniniwala si Jillian na hindi niya kailangan ng anumang pagsasanay dahil malakas siya sa pisikal. Iminumungkahi ng ibang mga miyembro ng koponan na makilahok siya upang mapalakas niya ang kanyang mga kakayahan, ngunit hindi pa rin siya handa. Nagalit si Zia at ipinaalala sa kanya na naniniwala siyang makapangyarihan siya dahil natalo lang niya ang mga C-class na individual, ngunit maraming malalakas na tao sa ika-8 klase kung saan dapat niyang harapin ang mga SS rank na lalaki. Si Jillian ay sobrang kumpiyansa sa sarili niyang lakas. Sinasabi niya na kapag sinalakay nila siya ng sabay-sabay, matatalo sila. Tinanggap ni Zia ang hamon. Tinanong ni Jillian kung gusto nila siyang atakihin dahil gumaling na sila kamakailan. Pinili ni Jillian na gamitin ang kanyang mga taktika sa kanila dahil handa silang harapin siya. Kinukutya sila ni Jillian habang lahat sila ay umaatake sa kanya nang hindi nakikipagtulungan. Si Jillian naman ay inilihis ang kanyang hampas at sinuntok siya sa tiyan. Nahuli siya ng batang babae, at sinabi ni Jillian na hindi niya sinasadyang hampasin siya. Nagpapasalamat din siya sa dalaga sa paghawak sa kanya. Sinalubong siya ni Yo, at pareho siyang sinaktan ni Zyrene at Yo. Ang lakas ni Zyrene ay bumubuo ng isang ice tower, ngunit ang kanyang kamao ay nakakalat dito. Sinabi ni Jillian na ang mga kakayahang ito ay walang kabuluhan sa kanyang presensya. Ginamit ni Zyrene ang kanyang kakaibang pag-atake, kung saan walang makakatakas. Ni-freeze niya siya gamit ang isang yelo, ngunit mabilis niyang sinira ito, at muling sinaktan siya ni Yo, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Tinanong ni Jillian si John kung ano ang kanyang ginagawa habang siya ay nadulas. Natalo rin niya si John, na handang sumuko dahil alam niyang hindi niya kayang harapin si Jillian. Nagpaalam si Jillian at bumalik sa kanyang tahanan. Hindi nila kayang magpatalo, ayon kay Zyrene, kaya naman makabubuti kung palayain na lang nila siya. Pinayuhan siya ni Zyrene na kunin ang kanilang mga gamit dahil may training session sila mamayang hapon. Tutol sila sa pagpipiliang ito dahil masakit pa rin ang kanilang mga sugat. Galit na galit ang kapatid ni Jillian sa sumunod na eksena dahil dinala ang tuta sa kanyang tahanan. Dinala ni Jillian ang aso pagbalik niya para sunduin si Mumo. Ang kapatid na babae ni Jillian ay hindi pinahihintulutang panatilihin ang aso sa kanila, ngunit si Mumo at ang aso ay lumikha ng isang magandang ekspresyon na nakakumbinsi sa kanya na gawin ito. Gusto rin niyang pagbutihin ang talino ng aso para mabantayan ang kapatid. Nakikipag-ugnayan siya kay Dr. Qin, na nagpaalam sa kanya na dapat niyang gawin ang kanyang eksperimento dahil hindi siya makakatrabaho ngayon. Humingi ng paumanhin si Dr. Qin sa Pangulo at kay Ayan sa silid dahil sa kawalan nito ng kakayahan na gamutin siya. Sinasabi rin ni Dr. Qin na nawala ang kanyang mga kakayahan sa pag-iisip at nagdurusa sa kondisyon. Iminumungkahi din niya na magpatingin sa ibang doktor, ngunit pinatay ng Pangulo si Ayan dahil hindi niya kailangan si Ayan at ipinakita na siya ay basura sa kanya. Kapag handa na ang Pangulo, lumabas ang isa pang lalaking may ngiti. Ang pangalan ng individual na ito ay Dong, at nagtatanong siya tungkol sa mas masamang kalagayan ni Ayan. Inutusan siya ng Pangulo na umiwas dito dahil kailangan niyang harapin si Zyrene, na nagbigay sa kanya ng labis na kalungkutan. Nagtanong si Dr. Qin kung bakit siya napunta rito, at pagkatapos ay ipinakilala siya ni Dong kay Dr. Masoli, na tutulong sa kanya sa kanyang pagsisikap. Gustong lumaban ni Dr. Qin, ngunit batid niya ang implikasyon, kaya nanatili siyang tahimik. Kasama ni Dr. Masoli si Dr. Qin, at umalis na si Dong. Sa susunod na eksena, nakabalik na sila mula sa pagsasanay, at hinihintay sila ni Jillian. Nagpapasalamat si Jillian na buhay silang lahat pagkatapos ng pagsasanay. Samantala, may ibang pumasok at ipinakilala si Jillian bilang kanyang instructor. Sinabi ni Jillian na hindi niya siya kilala, at sinabi sa kanya ng lalaki na dapat siyang gabayan. Ayon kay Zyrene, darating ang bagong Pangulo kaya naman lahat ay nanunood sa pagbibigay ng talumpati ng Pangulo. Bulong ni Yakhang sa tenga ni Jillian na para siyang miyembro ng pamilya ni Ayan. Siya si Dong, ang presidente ng Hero Association. Isang mahiwagang individual ang nagmumungkahi na makipagkita siya sa Pangulo para matuto patungkol sa kanyang awtoridad. Ngunit ang lahat ay nagsisimula na namang talunin siya. Nilapitan siya ni Zyrene at tinanong kung dumating ba ito para sa kanya, ngunit dumating si Dong dahil sa ibang dahilan. Nagtatanong din siya tungkol sa paghahanda, kung saan siya ay tumugon ng maayos. Hinawakan ni Dong ang kanyang panga at ipinahayag na hindi siya mailigtas ng kanyang mga kaibigan mula sa kanya.
Inaanyayahan ni Dong si Jillian na sumali sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang mga kakayahan, ngunit tumanggi siya. Sinabi ni Dong na kapag hindi siya sumali, siya ay papatayin. Sinabi ni Jillian na dapat niyang tangkaing patayin siya kung gusto niya. Maliban kay Jillian, ginagamit ni Dong ang kanyang kakayahan para mapaluhod ang lahat. Sinabi niya na mababa pa rin ang antas ng enerhiya, at pareho silang handang lumaban. Ipinakita ni Jillian ang kanyang mga kakayahan, dahilan upang mapa-attrad si Zyrene. Nakaluhod siya ngayon, nagbubuga ng dugo sa labi. Si Jillian ay may kahangahangang presensya, at ang kanyang kapangyarihan ay kapansin-pansin. Sigurado siyang magugustuhan siya ng kanyang amo, ngunit hindi interesado si Jillian sa kanyang sinasabi at binalikan niya ang kanyang kasama na may sakit pa. Tinanong ni Zyrene si Dong kung bakit hindi maganda ang pakikitungo niya kay Jillian, ngunit pinaalis siya ni Dong. Kaya naman hindi niya ipinapaliwanag ang sarili sa kanya. Sinabi ni Dong sa kanyang sarili na ginagawa niya ang lahat para takutin si Jillian, ngunit ang kanyang lakas ay lampas sa kanyang pangunawa. Ipinahayag ni Zin ang kanyang pag-aalala para kay Zyrene, na nasa panganib. Sumama si Yakhang sa usapan, na sinasabing pinag-uusapan nila ang angkan ng Ayan. Hindi nila makakalimutan ang nangyari kay Aoyong, ayon kay John, at talagang may gagawin sila. Inutusan ni Jillian si Zin na bantayan si Zyrene para maging handa sila sa kanilang pananakit. Tinitiyak niya sa kanila na aabisuhan niya sila kung siya ay nasa panganib. Samantala, tinawagan ni Claire ang kanyang kapatid na si Jillian upang ipaalam sa kanya na matagumpay ang eksperimento sa aso. Inutusan din niya itong kunin ang aso at ihatid pa uwi. Handa na si Jillian na dumaan sa lab path. Kapag nakipag-ugnayan, nagtanong si Dr. Masoli tungkol sa eksperimento. Kaya ipinaalam sa kanya ni Claire na ang aso ay nakakabase at nakakaintindi ng literatura. Nagulat si Dr. Masoli sa pagkaunawa ng aso sa libro. Ang aso ay maaaring basahin ang libro nang walang tulong at maunawaan ito sa kanyang sarili. Bilang isang resulta, ito ay isang malaking tagumpay para sa kanila. Nagtatanong si Dr. Masoli tungkol sa mga psikolohikal na pagbabago na nagaganap sa panahon o pagkatapos ng eksperimento. Pagkatapos ay tumugon siya na ang lahat ay okay, kahit na ang indikasyon ay maayos. Ang propesor ay pinupuri ang kanyang mga kakayahan at hinahangaan ang kanyang eksperimento. Tanging isang klinikal na pag-aaral ang nananatili sa pagsisiyasat na ito, ayon sa kanya. Naniniwala si Dr. Masoli na upang makakuha ng mas maraming siyentipikong natuklasan, dapat silang magsikap sa pag-aaral. Maaari rin silang lumikha ng bagong universo sa pamamagitan ng eksperimento at pagtatanong. Tuwang-tuwa siya nang marinig ang napakataas na papuri mula kay Dr. Masoli, at makikita natin ang isang taong nagbibigay ng pagkakataon kay Claire na makatrabaho siya. Sinabi niya sa kanya na pumunta dahil wala siyang anumang sasabihin sa kanya. Ngunit dumating siya para balaan siya. Pinayuhan niya itong pumunta dahil ang Onions Clan ang mga sponsor ng lab. Idinagdag din niya na gusto nilang gumawa ng isang bagay na kakilekilabot, kaya dapat niyang iwasan ang sitwasyong ito. Pinag-isipan niya ito at napagpasyahan na kung ang chairman ay si Dina, si Dr. Qin ay nasa panganib din. Nagmamadali siyang lumapit kay Dr. Qin, ngunit pinigilan siya ng kakaibang lalaki sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Pinapayuhan niya itong isaalang-alang ang mga bagay bago kumilos. Ngunit inaangkin niya na hindi niya kayang iwan ang kanyang mga kasamahan na mag-isa. Siya ay umalis, at ang kakaibang tao ay tumawag at humiling na si Lanwan ay panatilihing ligtas sa kabilang panig. Maaari din silang humingi ng tulong sa Heaven Squad. Ipinaalam din niya sa Heaven Squad na haharapin nila ang mga parusa kapag may nangyari sa dalaga. Ibinaba niya ang telepono at naglakad palayo, ngunit binabantayan siya ng aso. Napansin ni Jillian ang batang babae na nag-inspeksyon sa mga pasilidad sa sumusunod na senaryo. Inutusan niya si John na gamitin ang kanyang nakatagong sandata. Si John ay nalulugod na gamitin ito. 3 manggagawa naman ang nagbabantay sa lab. Nagulat si Firo kung bakit napaka-espesyal ng dalaga kaya napamahal sa kanya ang master. Aware din sila sa pagkawala ng bodygirl nila. Nang dumating si Jillian at ihagis ang babae sa isa sa kanilang mga braso, hinihiling din niya kung ano ang nangyayari at marahas na binugbog sila. Iminumungkahi ni John na isaisip niya ang isang individual upang magtanong kung ano ang kanilang ginagawa dito. Natuklasan ni John ang isang badge na kabilang sa Heaven Squad. Naalala ni Jillian ang langkla na nalink kay Winfeng. Hinahabol niya ang kapatid niya.
Pinili rin ni Jillian na gamitin ang kanyang lakas at galit para turuan siya ng leksyon na ikinagulat ni John. Sa susunod na senaryo, may tumawag kay Winfeng para ipaalam sa kanya na nasaktan ang Heaven Squad ngunit buhay pa rin. Nabura rin ang mga alaala nila. Naniniwala si Winfeng na ginawa ito ni Dong dahil siya lang ang may kakayahang gawin ito. Nagdesisyon siya na huwag niyang saktan ang kapatid ni Jillian. Sa sumunod na eksena, nagtanong si Jillian kung ano ang dahilan ng kanyang pagkahuli. Pinipilit siya ni Jillian na magsuot ng kwintas at inutusan siyang pindutin ang isang buton kung may mangyari. Naniniwala si Claire na alam ni Jillian ang sponsor, at pinili niyang huwag isali ang mga ito sa sitwasyong ito dahil maaari niyang ilagay sa panganib ang buhay ni Jillian. Inutusan niya silang pumunta, at dinala ni Jillian ang aso sa lugar ni John dahil mayaman ito. Ayaw ni John na dalhin ang aso sa kanyang tahanan, ngunit kailangan niya. Sa susunod na eksena, binantayan ni Zin ang tirahan ni Zyrene at napansin nito ang suot nitong mga pampaganda. Samantala, biglang lumabas ang isang sasakyan at huminto sa harap ng kanyang tahanan. Kaya ipinaalam niya kay Jillian dahil may mangyayari. Pumasok si Yong sa sasakyan at sinalubong siya ni Zyrene. Pumunta siya dito dahil pinatawag siya at nababahala na baka magkaproblema si Zyrene. Tinutukoy din niya ito bilang kanyang magiging nobya at hinawakan ang kanyang baba, ngunit hinailan nito ang kamay nito. Nagpasalamat siya sa kanyang pagpatay kay Ayan, ngunit si Zyrene ay natakot sa kanyang tribo. Naiirita siya sa bagay na ito, at mahigpit niya itong niyakap. Itinapon niya ito at ipinahayag ang kanyang sarili na isang maginoo dahil maganda ang pakikitungo niya sa kanyang mga babae. Hinikayat siya ni Zyrene na patayin siya, ngunit tumanggi siya at sinabihan siyang umupo sa sasakyan dahil optimistiko siya tungkol sa buhay pagkatapos ng kasal. Samantala, humihingi ng tulong ang Muscle Alliance mula rito, at ang mga robot ni Yong ay handang salakayin sila. Nagpakilala rin siya sa lahat at sinabing fiancé siya ni Zyrene. Nababahala sila, gayunpaman, sa kakayahan ni Zyrene na maging fiancé ng Yong's clan. Bilang resulta, sinasalakay nila ang mga robot, ngunit ang mga robot ay mas malakas kaysa sa kanila. Hinikayat ni Zyrene si Yong na pabayaan sila, ngunit hinayla siya nito papasok sa kanyang sasakyan. Patuloy niya itong hinihimok na iwan sila, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa gitna ng kanyang galit, sinaluri ni Yong ang bala. Pagkatapos ay binaril niya ang taong nagpaputok sa kanya. Naguguluhan si Zin kung paano niya napigilan ang bala ng napakabilis. Matapos pagmasdan ang kanilang pinagdaraanan, si Zyrene ay humahagulgol na ngayon. Sinaktan siya ni Yong, at sinubukan siyang pigilan ni Zyrene, ngunit nasugatan ito ng husto kay Zin. Binatukan din niya si Zyrene para pigilan siya. Tiniyak ni Zyrene kay Yong na gagawin niya ang lahat ng gusto niya, ngunit kailangan niyang palayain ang mga ito. Gayunpaman, lumipat si Yong ng mga lokasyon at umaalis dito. Lumitaw si Jillian sa susunod na senaryo at iniligtas si Zin mula sa isang robot na naghahanda upang patayin siya sa apoy. Ipinaalam niya kay Zin na aayusin niya ang problema at gagamitin ang kanyang espada para sirain ang mga robot. Sa susunod na senaryo, natuklasan ni Yong na pinatay ni Jillian ang kanyang robot. Ang mas ikinagulat niya ay mayroon siyang Fire Spirit Sword. Tumitingin sila sa digital watch ni Yong. Napansin ito ni Zyrene, at itinuring ni Yong ang espada bilang kanyang dote. Hindi dapat madamay dito si Jillian, ayon kay Zyrene. Galit na galit si Jillian sa tirahan ng Zyrene matapos malaman na ang Ayan clan ay nasangkot na naman dito. Balak niyang patayin sila, ngunit pinigilan siya ni John at sinabi sa kanya na dapat nilang isaalang-alang ang pagliligtas kay Zyrene. Pumayag na ngayon si Jillian at balak niyang iligtas si Zyrene mula sa Ayan's clan at maghayganti sa kanilang mga kaibigan. Sa susunod na senaryo, si John ay natatakot sa kanilang pagpili na sumali sa Ayan's clan. Sinasabi niya na sila ang pinakamalakas at natalo nila ang Muscle Alliance at Zin. Sinabi ni Yakhang na maaari nilang ipadala ang kanilang buong hukbo upang makipaglaban sa atin, at nag-aalinlangan siyang madaraig nila ang mga ito. Dahil hindi pamilyar sina John at Jillian sa katagang takot, nagpasya silang maglakbay doon upang iligtas sila. Samantala, isa pang indibidwal ang nagsasabing ang isang bayani ay hindi nagpapasakop sa masasamang tao. Pumunta siya dito para tulungan din si Zyrene. Tinanong ni John si Yakhang kung gusto niyang sumama sa amin, at masigasig siyang sumagot ng oo. Pinag-iisipan nila ngayon kung paano sila papasok sa loob. Nakahinga sila ng maluwag nang malaman na nilabag na ni Yu ang kanilang seguridad.
Ngunit ipinagtapat niya na tinutulungan siya ng aso sa paggawa nito, at naiinggit sila sa aso. Gusto rin nilang maging aso. Ipinaalam ni Yon na bukas ang engagement ni Zyrene, at kritikal ito para sa angkan. Bilang resulta, handa silang gumawa ng anumang haba upang matiyak ang tagumpay ng pakikipagtulungang ito. Wala silang pakialam kay Zyrene o sa kanyang buhay pagkatapos ng engagement, gayunpaman, galit si Jillian at gustong umatake kaagad, ngunit kinumbinsi siya ni John na kailangan nilang iligtas siya ng may plano. Kung hindi, sila ay magduruse sa parehong kapalaran bilang Muscle Alliance at Zin. Nang marinig ito, pumayag si Jillian, at inutusan ni John si Yon na ihatid ang kahilingan para sa pagpapalaya ni Zyrene at ng kanyang mga kasama. Makakalusot sila sa mga pader, ayon kay John, at lalabagan ni Yu ang sistema ng seguridad. Hinahack niya ang system, at mabilis silang nakakuha ng access. Si Zia naman ay nagtatanong kung sigurado ba siya dito. Sumagot si Zyrene na ito ang pinili ng clan at wala siyang kontrol dito. Pumasok si Yong kasama si Shang. Tuwang-tuwa si Zia nang makita siya at nag-alok na samahan siya. Nag-aatubili si Zia na pabayaan si Zyrene, pero niyaya siya ni Zyrene na samahan siya. Gayunpaman, pinaalalahanan niya si Yong na huwag asarin si Zyrene pagkatapos nilang umalis. Inutusan ni Zyrene si Yong na pumunta, ngunit pinigilan niya ito gamit ang isang glass wall at nagtanong tungkol kay Jillian. Nagtatanong tuloy si Zyrene kung bakit siya nagtatanong at kung ano ang motibasyon niya. Inihagis niya siya sa kama at ipinaalam na mayroon siyang legendary sword at gusto niyang makipagkasundo sa kanya. Nagbanta siyang papatayin sila, at umaasa si Zyrene na walang ginagawa si Jillian para tulungan siya. Pumasok sila, at pinuri ni John ang aso na nagpapasok sa kanila sa kanyang katalinuhan. Matapos masaksihan ang ekspresyon ni Jillian, gustong sumigaw ni Yakhang, ngunit pinigilan niya ang sarili sa pamamagitan ng paglapat ng palad sa labi nito. Si Jillian ay nagdadala din ng kakaibang sandata sa labanan. Pinagmamasdan sila ni Zia at Shang, at nagalit si Yakhang nang makita siyang may kasamang lalaki. Siya ay possessive at ipinaalam sa kanya ang mga kakulangan ng isang ginoo tulad ni Shang, at sinamantala ni Jillian ang pagkakataon at pumasok sa bahay. Nakarating na sila sa silid ni Zyrene, at pinalo ni John ang mga gwardya na parang isang bayani. Pumasok si Jillian na nakakuha ng atensyon ni Zyrene. Ginagamit din niya ang icy hand ngunit tinanggal ni Jillian ang maskara nito. Pinupuri siya nito at inanyayahan na samahan siya, ngunit tumanggi siya. Nagtataka siya kung bakit at hinihimok siyang umalis dahil malapit na ang oras, ngunit sumagot siya na nangako siya sa angkan na hindi niya sila bibigyan ng anumang kahirapan, kaya hindi siya makakaalis. Hinaway niya siya, ngunit hinawakan niya ang icy hand at hinayla siya kasama niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit gusto niyang iligtas siya kung hindi siya mahalaga sa kanya. Pagkatapos ay inamin ni Jillian na mahalaga siya sa kanya at hindi niya gustong ipagsapalaran ang mga pinsala ng kanyang mga kaibigan para iligtas siya. Tiniyak sa kanya ni Jillian na hindi siya papayag na saktan ng sino man ang kanyang mahal sa buhay. Pinihisan din niya ang barikada sa kanyang napakalaking lakas at inaanyayahan siya na samahan siya. Pinanatili ni Zyrene ang kamay sa kamay niya, hinihimok siyang umalis. Ang kasama ni Jillian ay naihagis sa puno sa sumusunod na senaryo. Ipinaalam niya kay Jillian na siya ay binugbog ng isang robot, at ipinangako ni Jillian na ipaghihiganti ang kanyang paghihirap. Hawak-hawak din ni Jillian ang kamay ni Zyrene, at inakusahan siya ni Yong ng pagtataksil sa engagement niya. Sinubukan niyang ipahiya si Zyrene sa pagsasabing bahid siya ng reputasyon ng kanilang clan. Ngayon ay tinanggal ni Jillian ang maskara, at sumang-ayon sila na kung manalo si Jillian, dapat silang pakawalan ni Yong, ngunit kung manalo si Yong, dapat siyang bigyan ni Jillian ng isang legendary sword. Tumanggi si Zyrene na gawin ang bargain na ito dahil si Yong ang pinakamakapangyarihang tao sa clan. Si Jillian, sa kabilang banda, ay tinanggap ang kanyang alok at sinasabing isang malakas na tao. Inihayag ni Yakhang sa susunod na eksena na nandoon sila para iligtas si Zyrene. Parehong nasa harapan nila, at tinanong ni Zia ang kapatid kung katanggap-tanggap ba ito. Mahirap na sabi ni Zyrene. Nagpahayag si Yong ng kanyang talumpati at isiniwalat ang kasunduan. Kung mananalo si Yong, dapat isuko ni Jillian ang kanyang espada. Pag nanalo si Jillian, wawakasan niya ang commitment na ito. Sinabi ni Yong na maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan hanggat gusto niya dahil ang gusaling ito ay itinayo upang mapaglabanan ang anumang pag-atake. At ipinahayag ni Yong na ang kanyang isang daliri ay sapat na.
Dahil dito, nagpa siya siyang lumaban ng walang sandata. Sinaktan siya ni Yong, ngunit umiwas siya at inatake siya gamit ang kanyang sandata. Parehong sumuntok sa isa't isa, na nagresulta sa napakalaking sakuna. Hinampod siya ni Yong gamit ang daliri niya na iniiwasan niya gamit ang espada. Nagkamali si Yong, at sinuntok siya ni Jillian sa mukha, dahilan para matambo siya sa lupa. Pinipilit din siya ni Jillian na purihin ang kanyang lakas, at sinalakay siya ni Yong sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hadlang na nagpapatunay na hindi epektibo. Pagkatapos nito, ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang bumuo ng isang defensive wall, ngunit binasag ito ni Jillian sa kanyang suntok. Hinampos ni Jillian si Yong sa mukha habang pinagpapawisan. Ipinatawag niya ang kapangyarihan ng dragon sa loob at namangha siyang makita ang napakaraming lakas. Ngayon ay sinubukan ni Yong na magtayo muli ng defensive wall, ngunit hindi pa rin ito epektibo, at ang pag-atake ay nasugatan siya. Sinabi ni Jillian na ang sugat na ito ay nilikha para saktan si Zin, at tumawa si Yong. Sinasabi niya na mayroon lamang siyang kapangyarihang ito, at lahat ng kanyang kapangyarihan na nagpapalabas ng cross sign. Kapag ang cross sign na iyon ay tumama sa dragon, isang malaking pagsabog ang nangyari. Si Zyrene ay sumisigaw at nagtangkang gumalaw, ngunit pinigilan siya ng Pangulo. Lahat sila ay nabigla sa ganap na paggaling ni Jillian mula sa kakilakilabot na pag-atake. Binalaan siya ni Jillian na huwag magtapon ng dumi sa kanya dahil magagalit ang kanyang ate. Sa sinabi nito, sinipa niya ang kanyang mukha at itinapon sa gumuhong pader. Sinubukan ni Jillian na ihinto ang laban, ngunit may ibinato si Yong sa kanya at binalaan siya na isa sa kanila ang mamamatay. Ngayong nawasak na ang lahat, naglakbay sina Zyrene at Zia para makilala si Jillian. Ibinunyag ng Pangulo na ginamit ni Yong ang forbidden spell ng SS rank. Kinontak ni Zyrene si Jillian, ngunit napansin niyang okay na sina John at Yakhang. Nakita din nila si Yong na lumilipad sa ere at tinawag si Zyrene. Pero wala siyang pakialam at patuloy na tinatawag si Jillian. Naririnig niya ang boses nito at nalulugod siyang makita siyang buhay. Pinayuhan sila ni Jillian na maghintay saglit at saka sabay na uuwi sa oras na talunin nila si Yong. Si Yong ay naguguluhan kung paano siya nabubuhay pa. Hinatake niya siya, at natalo siya. Kumuha rin siya ng larawan ng kanyang sarili sa kanyang kahabag-habag na estado at nangakong hindi na muling mangliligalig sa mga babae. Papalapit sa kanya si Zyrene, pero may nangyari. Nakaluhod ang lahat, at ang mga tao at hayop sa paligid ay nawawalan ng malay. Yung ay nakamit ang katayuan ng Diyos. Sa kabila ng kanyang kamanghamanghang mga kakayahan at pagnanais na kontrolin ang mundo. Gusto ni Yong na ipaghiganti si Jillian sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya sa planeta. Pagkatapos ay tinanong ni Jillian kung ano ang ginawa niya sa kanila, na sinagot niya na sila ay sumasambo sa harap ng kanilang Diyos at nabubuhay pa. Ipinahayag ni Jillian ang kanyang sarili na masama, at nagalit si Yong dahil tinutukoy niya siya bilang isang huwad na Diyos. Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang nakatataas sa iba at karapat-dapat sa debosyon. Isa na siyang ulap sa langit, sumisigaw na siya ay isang tunay na Diyos. Sinasabi ni Jillian na siya ay kalbo at makapangyarihan, ngunit hindi ito nagpapahiwatig na siya ay Diyos. Hinalok siya ni Yong ng pagpili kung lumuhod o mamatay. Mas pinili ni Jillian na atakihin siya, habang gusto siyang gamitin ni Yong bilang modelo para sa kanyang imbensyon. Siya ay may awtoridad sa sahig na gawa sa marmol at nagpapatawag ng mga bagyo upang turuan siya ng leksyon. Ngunit inilabas din ni Jillian ang kanyang sandata at naghanda upang labanan siya. Hinarap siya ni Yong, ngunit iniwasan siya ni Jillian at hinamped siya mula sa likuran. Binalaan niya siya na ang pagiging Diyos ay walang kabuluhan kung wala siyang kaibigan o pamilya. Sumagot si Yong na hindi kailangan ng Diyos ng pamilya dahil ang tanging layunin niya ay ang lupigin ang mundo. Si Jillian ay nakikipaglaban sa kanya at sinasabing siya ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan. Sinaktan siya ni Yong, ibinagsak siya sa lupa, at dinala siya sa ibang kaharian. Nakita ni Yong ang ilang mga mukha, kabilang si Jillian at ang kanyang naghihingalong kapatid na babae. Ang huling kahilingan niya ay mamuhay ng payapa, at ramdam namin ang takot sa mga mata ni Jillian. Bumalik sila sa presensya ni Jillian kung saan sinabi niya na wala siyang pagpipilian kundi manatili sa kanyang nararapat na hugis. Binago siya ng pulang kidlat bilang isang kilalang Zero, na nagpapawis kay Yong. Hindi siya makapaniwala na si Jillian ay Legend Zero, kaya sinaktan niya ito sa pamamagitan ng pagtanggi na siya na si Zero ngayon.
Sinaktan ni Jillian si Yong gamit ang kanyang napakalaking espadang kidlat. Gusto ni Yong na ipakita ang kanyang husay sa pamamagitan ng pagiging isang manlalaban. Muli niya siyang inatake, ngunit naging dahilan ng pagkawala ni Jillian sa kanyang mga kakayahan sa apoy. Hinihikayat siya ni Jillian na magpasakop dahil hindi niya kayang labanan ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Si Yong naman ay matigas ang ulo at ayaw magpasakop sa harap niya dahil desidido siyang makitang mamatay si Jillian kahit anong mangyari. Kaya walang choice si Jillian kundi parusahan siya at gamitin ang kanyang fire lightning power, na siyang nagpapagod sa kanya. Sinabi ni Jillian na ang kapangyarihan ay hindi ang sagot sa lahat ng mga issue, ngunit sinabi ni Yong na siya ay walang magawa sa kanyang harapan dahil sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Pinatay siya ni Jillian gamit ang salitang redemption, at nasunog siya hanggang sa abo. Bumalik na sa dating anyo si Jillian at nakatingale sa langit. Ang walang buhay na bangkay ni Yong ay nakahandosay sa sahig, ngunit siya ay buhay pa rin. Hindi siya pinatay ni Jillian, at sinabi ni Yong na ang kanyang kapangyarihan ay maliit kumpara sa kanya. Ipinaliwanag ni Jillian kung bakit niya hinahabol ang kapangyarihan at binanggit niya ang halimbawa ng pagiging pinakamakapangyarihang tao sa mundo ngunit hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid na babae. Sinasabi niya na gusto niyang alisin ang kasamaan sa mundo, kaya hinahabol niya ang kapangyarihan, at sa proseso, siya ang naging pinakamalaking kasamaan. Nagsimulang umiyak si Yong, at tumugon si Jillian sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanya. Sinabi ni Yong na hindi niya naiintindihan kung paano siya naging makapangyarihan. Hinugot ni Jillian ang kanyang tela mula sa maraming marka sa kanyang katawan. Sinasabi niya na nalampasan niya ang ilang mga hadlang upang makuha ang mga kakayahang ito. Dapat niyang harapin ang mga celestial dragon, at ang sugat sa kanyang balikat ay resulta ng isang extraterrestrial cannon. Nang magtanong si Yong tungkol sa sugat sa kanyang likod, sumagot si Jillian na marami na siyang nalabanan na digmaan at ang mga galos sa kanyang katawan ang resulta. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.